muna ako sa bahay para doon na maligo. Mamayang gabi na ako babalik sa bahay ni Ate Jana. Pagkatapos kong maligo ay nagsuot na lang ako ng isang maiksing skirt at isang black sleeveless. Ibinigay ito sa akin ni Ma'am Joanne. Marunong na ako magdala ng damit. Marunong na rin ako maglagay ng makeup at malaki talaga ang naitulong sa akin ng pagmamodel ko. Nanonood muna ako ng TV nang dumating si Nanay. Dito ka matutulog? Sa bahay po ni Ate Jana. Dumating na mga bisita ng iyong ate. Tumingin ako kay Nanay. Ilak mo ang pinto pag umalis ka na at magpapahinga na ako. Opo, Nay. Meron na rin akong bagong cellphone dahil kailangan ko daw ng cellphone, sabi ni Ma'am Joanne, para may contact ang agency sa akin. Sabi sa akin ni Ma'am Joanne, baka daw bigyan ako ng malaking break. Baka next year, babalik na ako sa pag-aaral. Mag-alas-10 na ako pumunta sa bahay nila Ate Jana. Gising pa ang mga kinuha ni ate na magkakatay ng baboy at gumagayat ng rekado. Rain? Binati ako ng kapitbahay namin. Hello po. Nakangiting saad ko dito. Ang ibang binata na tumutulong ay nakatulala sa akin. Nagibit balikat na lang ako. Baka tulog na si Ate Jana. Nakita ko rin ang isang van nakaparada sa harap ng bahay ni ate. Pakiramdam ko'y parang sabik ako na makita siya. Pumunta ako ng kusina kasi parang narinig ko ang boses ni Ate Jana. Huli na para umatras ako dahil nakita na nila ako. Si Ate Jana, Sir Jericho, Chase at ang sobrang gwapo at maputing lalaki na kasama nila. Rain, halika dito. Nakangiti na tawag sa akin ni ate. Kagat-labi ako lumapit sa kanila. Hey, I know you. Sabi ng gwapong kasama nila Sir Jericho at Chase. Sobrang lalim ng tingin sa akin ni Chase. Diba ikaw ang model na kinuha namin para sa endorsement ng aming wine product? Hala, ito pala ang may-ari sa wine company na endorsement ko? Nahihiya akong tumango dito. Nakita kong tumingin ito kay Chase at ngumisi. Oh, nice. You look so hot and sexy in your two-piece. Damn it! Nagulat kami nang nagmura si Chase. Litong-lito namang nakatingin si Ate Jana dito. Umalakhak si Sir Jericho at ang gwapong kasama nila. Chase, are you okay? Tanong ni ate. Ang sama ng tingin ni Chase sa kasama niya. Napapailing na lang si Ate Jana. Rain, si Rico pala. Kaibigan nila Chase at Jericho. Rico, si Rain. Parang little sister ko niyan. Nakangitim pakilala ni ate sa amin. Hi Rain, nice to meet you. You're so pretty and sexy. Kumindat ito sa akin. Tumayo ito para mag-shake hands sa akin. Pakiramdam ko'y namumulan ang mukha ko. Natatakot akong gumalaw kasi parang pakiramdam ko'y tagos na ang tingin sa akin ni Chase. Congrats Rain, model ka na pala. Ipagpatuloy mo na ang nasimulan mo. Nakangiting saad ni Sir Jericho sa akin. Salamat po. Yun din ang sinasabi ko sa kanya. Malay mo bigyan ka ng mas lalong magandang career. Tulad niyan, nakasama mo ng pinaka-hot sa men's magazine na si Rance Bright. Kinikiling na sabi ni ate. Who the hell is Rance? Bulong ni Chase kay Sir Jericho. Narinig naman namin. Umalakak naman ng pagkalakas-lakas sila Sir Jericho at Sir Rico. Pati si ate ay nagtataka sa ikinikilos ni Chase. Nakita ko sa mesa ang mga walang laman na bote ng alak. Rain, ikaw na lang muna magbantay ng huling salang ko ng cookies. Tapos pumunta ka na sa kwarto. Sige po. Mauna na ako sa inyo. Okay, Jana. Good night. Sabi naman nila Sir Jericho at Sir Rico. Bro, mauna na ako sa kwarto. Tumayo naman si Sir Jericho. Sama na ako, bro. Agad na sabi ni Sir Rico. Nakita ko nang umisi si Sir Chase kina Sir Jericho at Sir Rico. Agad naman ako nataranta. Dali-dali ko tiningnan kung luto na ang nakasalang na cookies. Not cook yet. Humarap ako dito. Napalunok ako na lumapit ito sa akin at nakasandal na ako sa gilid ng ref. Bakit? Bigla nito akong hinalikan ng walang sabi-sabi. Go sleep, okay? Good night, baby. Tumango lang ako dito at tumalikod na ako at tumungo na sa kwarto ni Ate Jana nang magsalita si Chase. Give me more time, baby. I'll fix my problem first. Then kukunin na kita. Nalilitong humarap ulit ako dito. For now, tuparin mo muna ang pangarap mo. I'm just here.
Seryosong sabi niya. Nakaramdam ako ng saya sa puso ko. Lumapit si Chase sa akin at tinalikan ulit ako sa labi. Kinuha niyang isang kamay ko at dinala ito sa dibdib niya. You already here? Mahinang sabi niya. Tulog ka na. Kagatlabi akong ngumiti dito. Good night po. Good night, baby. Dali-dali akong pumasok sa kwarto ni Ate Jana at gusto ko sumigaw sa sobrang kilig. Ang saya ko. Sobrang saya ko. Sobrang gaan ang pakiramdam ko nang gumising ako. Maaga pa naman kaya bumangon na ako at uuwi muna para makaligo at babalik agad dito para alagaan ng triplets. Nakangiti pa ako lumabas ng kwarto. Tulog pa rin ang triplets nang iniwan ko sa kwarto. Si Ate Jana ay wala na siya sa higaan ko. Pumunta ako ng kusina para magpaalam kay ate na uuwi ako sa bahay. Nakita ko ito na naghahalo ng salad kasama si nanay. Good morning po. Rain, halika dito, magkape ka na. Nakangiting sabi ni ate. Mamaya na lang po, uuwi muna po ako at liligo. Sige, maaga pa naman at tulog pa sila Chase. Tumalikod na ako dito at sa likod na ako dumaan. Medyo malamig pa naman ang tubig kaya mabilisan lang ako nagbuhos at nagsabon ng katawan. Kumuha ako ng isang maluwag na t-shirt at maiksing maong short. Kinuha ko na rin ang isang black flat sandals na ibinigay sa akin ni Ma'am Joanne. Pinatuyo ko muna ang mahabang buhok ko at itinali ito pataas. Komportable kasi ako kapag nakatali ang aking buhok. Nilako muna ang bahay bago bumalik ulit ako sa bahay ni Ate Jana. Abala ang lahat sa pagluluto. Dadating daw lahat ng mga kaibigan ni ate. Dumiretso na ako sa kusina para magkape. Nakita ko nandoon nang nakaupo sina Chase, Sir Jericho at Sir Rico. Kahit sobrang nahihiya ako, tumuloy pa rin ako. Oh, Jana. Tumawag kanina sa telepono si Joanne. Hindi ka daw niya makontak kaya dito siya sa bahay tumawag. Nagtatakang tumingin ako kay ate. Bakit daw po? Naku, Jana. Congrats. Sabi ko sa iyo bibigyan ka ng magandang career. Sabi daw kasama ka sa shoot ng isang men's magazine. Nanlalaki ang aking mga mata. Ito na ba ang sinabi ni Ma'am Joanne na big break? Talaga po? Oo, kaya mag-diet ka daw at mag-umpisa ka na raw na mag-gym. Congrats, Rain. I think that's Men Magazine. There's a lot of men. Nakangising saad ni Sir Jericho. Tumingin sa akin si Chase. Shit. Napatingin kami lahat kay Chase dahil sa pagmumura niya. At tumayo ito na nagsitawa na naman sina Sir Jericho at Sir Rico. Ano bang nangyayari dyan? Naiiling na sabi ni ate. Pero nakangisi lang si Sir Jericho. Tinamad na tuloy akong uminom ng kape. Ate, puntahan ko muna ang triplets. Sige, nandoon na rin si Aling Ninay. Lumabas na ako ng kusina at pumunta sa kwarto ni Ate Jana. Nakita ko si nanay na nilalaro ang triplets. Nay, nandito ka na pala. Bandayan mo muna ang tatlo at pupuntahan ko muna ang mga nagluluto sa likuran. Tumangulang ako dito. Happy birthday, triplets. Hinalikan ko ang mga ito sa pisngi na humahagikik naman. Napatingin ako sa pinto nang may pumasok. Si Chase. Hagad nitong isinara ang pinto at nilock pa. Can you refuse that men's magazine shoot? Hindi po pwede. Nakapirma na po ako ng contract sa agency. Then, I will pay them. Akala ko po ba? Sabi niyo iabutin ko ang pangarap ko. Of course, but not like that. The hell? Napanganga ko dito. Bakit ang kasintahan mo okay lang sa'yo? Bakit ako ayaw mo? Bigla namang umigting ang panga ni Chase kaya medyo natakot ako. Iba ka rin dahil akin ka lang. Don't compare yourself to Christy. Lumapit ito sa akin at hinalikan ako sa labi. Uuwi na kami mamaya. Babalikan kita dito sa isang linggo o doon na tayo magkita sa Manila. Malambing na sabi niya sa akin. Hihintayin po kita. Niyakap ko ito ng sobrang higpit. Sabihin mo sa akin kung kailan ang photoshoots mo. Ako na ang sasama sa'yo. Po? Huwag na po. May personal assistant po ako. Bakit ayaw mo na samahan kita? May itinatago ka ba? Nagulat ako dahil biglang tumaas ang boses nito. Wala po. Sayaw at sa gusto mo, sasamahan kita. Hindi na lang ako umimik dahil ayoko na makipagdebate sa kanya. Lalabas na ako. Dadating ang iba naming kaibigan. Hinalikan nito ulit ako sa labi.
Happy birthday, Lil Man. Binati nito ang triplets at pinagahalikan. Napabuntong hininga ko. Hindi ko talaga alam kung anong relasyon meron kami. Nandito ako sa labas at nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan ko. Napapailing na lang ako sa mga pinag-uusapan nila. Tumunog ang cellphone ko kaya tumayo ako at lumayo ng konti para sagutin. Si Christy. Babe, where are you? Nandito ako sa Manila ngayon pero wala ka sa condo mo. Napabuntong hininga ko. Nandito ako sa birthday ng inaanak ko. Kasama ng aking mga kaibigan. Uuwi rin kami mamaya. Saad ko dito. Chase, hindi natuloy ang last photoshoots ko. Narinig ko na malalim itong huminga. Chase, I'm pregnant. Nakalimutan ko mag-pills last month. Bigla ko na lang ibinaba ang cellphone ko. No, hindi pwede. Narinig ko na tinatawag ako ni Christy pero parang naligas ako. Shit, hindi pwede ito. Bumalik ako sa mesa namin na hindi umiimik. Jericho, can we talk? Mahinang sabi ko kay Jericho. Pumunta kami sa likod ng bahay ni Jana. Bro, malaki ngayon ang problema ko. Panay ang hilot ko sa aking sentido. Ano yun? Nagtatakang sabi ni Jericho. Pare, buntis si Christy. What the F? Gulat na sabi ni Jericho. Hindi ako sure, pero it's impossible, bro. What do you mean? I'm drunk that time, and I can't remember we sex that night. Nagulat kami ni Jericho nang biglang sumulpot si Bea. Well, nakangisi ito sa amin. Walang hiya talaga kayo. Napaatras kami ni Jericho dahil tinutukan kami ni Bea ng baril. Hanggang kailan niyo itatago kay Jana ang sitwasyon ni Daniel kapag bumamatay na ito? Napalunok ako. Sasabihin din namin pero hindi muna sa ngayon. Nauutal na sabi ko. You bastard! Shit, si Lenny sumunod din. Nakangising tumingin din ito sa amin. Lingid sa kaalaman nyo, ang daddy ko naging doktor ni Daniel. Shit, ang laki na nga ng problema ko, dumagdag na naman ito. Bro, hinahanap kayo sa loob? Sabi ni Rico. Sige, mauna na ako. Huwag kang umalis, Rico. Lumapit ka dito. Kasama ka rin dito. Saad ni Bea kay Rico. Pinawag ko lang sila. Napailing na lang ako kay Rico. I'll give you only 1 week. Sabihin nyo na kay Jan ang sitwasyon ni Daniel. Kapag hindi pa, kami na lang mismo magdadala sa mag-ina. Walang imik na bumalik kami sa aming lamesa. Mami, kakausapin ko si Rain. Grabe, hindi ko expect na ang yayaman ng mga kaibigan ni Ate Jana. Ang gaganda at ang gagwapo nilang lahat. Wala din ako masasabi sa kabaitan nila. Aalis na kami maya. Pasimpleng sabi ni Chase na umupo sa tabi ko pero ang mga matay nakatingin sa unahan kung saan may pa-games si ate sa mga bata. Yumuko ako. Go to your room. Susunod ako doon. Napatingin ako dito. Okay, ako na lang mauna at sumunod ka sa akin. Tumayo na ito at pumasok sa loob. Pasimple din akong tumayo at dalidaling pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso agad ako sa kwarto ko. Pagkapasok ko, agad nilock ni Chase ang pinto. Hinila nito ako patungo sa kama at mabilis na hinubad ang mga suot ko. Tumabi ito sa akin. Okay lang kahit huwag kang uminom ng pills. Baliwala lang sabi nito. Po, hindi po pwede. Bawal po akong mabuntis. Bakit nagbago na naman ang isip nito? Dati ayaw niya akong mabuntis. Rain, can you promise me na hindi ka maghahanap ng iba? Nagtatakang tumingin ako dito. Bakit parang iba ang galaw at salita niya ngayon? Wala naman lalaki sa buhay ko. Ikaw lang naman eh. Rain, I love you. Napanganga ako. Totoo bang narinig ko? Mahal niyo na po ako? Yes, mahal na kita. Seryosong sabi nito. Niyakap ko ito na mahigpit. Mahal din po kita. Ngumiti si Chase sa akin pero nakita ko na malungkot ang mga mata niya. Okay lang po kayo? I'm okay. Basta babalikan kita dito. Or baka
Luluwas ka rin. Doon na tayo magkita sa Manila. Saad nito na hinalikan ako at tumayo ito. Hindi ko alam pero may nakita akong kakaiba kay Chase. Huwag ko munang isipin. Basta masaya ako dahil mahal niya rin ako. Ito na yung pinakahihintay ko na suklian niya ang pagmamahal ko sa kanya. Pagdating ko sa Manila, hindi ko muna sinabi kay Christy na dumating na ako. Gusto ko mag-isip dahil pakiramdam ko'y nababaliw ako sa kaiisip dahil sa sinabi niya. Nag-text si Rico na pupuntahan namin sa Jana kasama na din sa Jericho. Tama ang mga kaibigan ni Jana. Dapat lang naming ipaalam ang sitwasyon ni Daniel. Ipaasikaso ko na rin ang passport ng triplets at isasama ko na rin si Rain para naman makapamasyal na rin siya at tulungan maalalayan ang triplets. Pagdating ko sa kondo, nagulat ako na nandoon na si Christy sa loob at naghihintay. Babe! Agad niya akong niyakap at hinalikan. Dumating ka na pala. Hindi ka nagsabi. Nakasimangot na sabi nito. Sorry, pagod kasi ako. Panay ang halik niya sa akin. Panay naman ang iwas ko. Hindi ko na nararamdaman ang dating nararamdaman ko noon. Kapag ganito ang ginagawa ni Christy. Agad ko na ito sinusunggaban noon. May problema ba? Bakit parang wala kang gana? 2 buwan rin na hindi tayo nagkita, Chase. I'm really tired, Christy. I'm sorry, babe. I understand that. Chase, buntis ako. Siguro, we need to rush our wedding. Malambing na sabi nito. Tamad akong tumingin dito. I want to cancel the wedding. Mahinang sabi ko. No! Chase, bakit? Susuportahan ko na lang ang bata. Tiningnan ko ito ng diretso. May iba ka ba? Yes. Sinampal nito ako ng pagkalakas-lakas. Magpapakamatay nilang ako para madamay na rin ang anak mo sa tiyan ko. Bigla akong nataranta. Shit, don't do that. Then, pakasalan mo ako. Magpakasal tayo. Alam ko mahal mo pa rin ako, Chase. Magkakaanak na tayo. Maya-maya'y humagulhol ito ng iyak. Napapikit ako. Huwag mong idamay ang anak natin. Okay, ituloy natin ang kasal. Dig-in na sabi ko. Pakiramdam ko'y nawalan ako ng lakas. Si Rain, mahal ko siya. Chase, layuan mo ng babae mo. Alang-alang sa amin ang anak mo. Tumango na lang ako. Tumayo na ako. I need to rest and I need to be alone for now. Kung gusto mong dito matulog, you can use the other room. Tumalikod na ako dito at pumasok sa kwarto ko. Shit, hindi ko na malaya na umiiyak na ako. Paano ako makakalabas sa ganitong sitwasyon? Sinira ko ulit ang tiwala ni Rain sa akin. I love her, pero hindi na pwede. Napaupo ako sa sahig habang umiiyak. I'm sorry, Rain. Pinig ko ulit kita. Pagkagising ko, nadatnan ko si Christy sa kusina na nagluluto ng almusal. Good morning, babe. Morning. Kumain ka na, ipinagluto na kita. Umupo na ako. Napalingon kami nang may pumasok. Si Cassie, isa sa kapatid ko. Ano namang ginagawa niya dito? Morning. Uy, nandito ka pala, Christy. Ngumiti lang si Christy dito. Anong kailangan mo? Tanong ko kay Cassie. Hinatid ko lang si Kristen sa school. Dumaan din ako dito saglit. May hingin ako sa iyong favor. Ano yun? Iset mo ako ng meeting. Kay Kevin Ramirez. Hindi ka siya nag-entertain kapag hindi ka businessman or about sa business ang kailangan mo. Umupo din ito sa tabi ni Christy at nagsandok ng sinangag na kanin. Christy, nakita kita sa Italy. Ha? Anong ibig mo sabihin? 2 months ago, sa Italy. Nasa Italy ako with my friends. Oh, Christy, bakit ka namumutla? Handaldal talaga ni Cassie. Kapag itong kasama mo, hindi ito mauubusan ng tanong. Ha? Ano kasi? Masamang pakiramdam ko. May morning sickness ako. Buntis ka? Wow, may fake pamangkin na pala ako. Nalalaki naman ang mga mata ni Christy sa sinabi ni Cassie. Tumayo na si Cassie. Uwi na ako, kuya, ha? Isat mo ako sa walang hiyang si Kevin na iyon. Ano bang kailangan mo sa kanya?
Inis na tanong ko dito. May malaking kasalanan siyang ginawa. Ang mga manloloko ay may lugar na kinilalagyan. Tumingin ito kay Christy na nakangisi. Lalo ka na kuya. Langya ka, babaero. Umuwi ka na kasi. Oo na. Agad itong tumalikod at lumabas na. Tumayo na rin ako. Pupuntahan ko lang si Jericho at dadiretso na ako sa opisina. Anong oras ang uwi mo? Tiningnan ko ito. Baka gabihin na ako. Ilang araw nang hindi ako nagtatrabaho at marami akong dapat pirmahan. Sige, baka uuwi muna ako sa kondo ko. Mahinang sabi ni Christy. Tumango lang ako at bumalik sa kwarto ko. Mabilisan lang ako naligo at nagbihis na. Alis na ako, Christy. Diretso na ako lumabas. Hindi ko na hinintay na sumagot pa ito. Dumaan muna ako sa kondo ni Jericho. Anong kailangan mo? Bungad na tanong ni Jericho sa akin. Pupuntahan natin si Jana sa isang araw. Sad ko dito. Sige, yun din ang sabi sa akin ni Rico. Kumain ka na? Yeah, saglit lang ako dito. At pupunta na rin ako sa opisina. Ganun ba? Sige, alis na ako. Maliligo na din ako dahil may meeting ako ngayon. Nagkibit-balikat na lang ako dito at lumabas na. Rain, akala ko'y luluwas ka ng Manila. Tumingin ako kay nanay. Wala si Ate Jana, may pasok. Napospone po. Hihintayin ko na lang po ang tawag ng manager ko. Nilalaro ko ang kamay ni Baby Damien. 1 linggo na din ang nakalipas simula ng birthday ng triplets. May sasakyan yatang tumigil. Saad ni nanay na tumayo pa para tingnan ito. Sila Sir Chase pala. Kasama si Sir Jericho at Sir Rico. Napangiti ako. Miss ko na si Chase. Gandang tanghali, aling ninay. Boses ni Sir Jericho. Halika kayo, ipaghahanda ko kayo ng merienda. Wala pa po si Jana? Tanong naman ni Sir Rico. Tumingin ako dito. Nagtataka ako bakit hindi man lang ako tinitingnan ni Chase. Hello, babies. Lumapit si Sir Jericho kung saan nakaupo ako kasama ang triplets. Kung hindi ko lang mahal si Chase. Crush ko talaga si Sir Jericho. Sobrang gwapo niya. Hi, Rain. Ngumiti ako dito. Hello po. Binuhat ni Sir Jericho ang isa sa triplets. Lumapit din si Sir Rico. Hello, Rain. Nginitian ko rin si Sir Rico. Gumaganda ka lalo. Salamat po. Mahinang saad ko kay Sir Rico. Hindi talaga ako pinapansin ni Chase. Kumain na kayo. May bitbit si nanay na merienda. Maagang uuwi din si Jana. Baka mga 4:00 nandito na iyon. Napabuntong hininga ko. Bakit parang nag-iba siya? Kanina pa ako panay-tingin sa kanya pero hindi man lang niya ako tinitingnan. Aling ninay, pahinga muna ako sa kwarto. Medyo pagod ho ako. Tumayo si Sir Chase. Sunundan ko ito ng tingin patungo sa kwarto na ginagamit niya lagi kapag nandito sila. Kinagat ko ang aking ibabang labi. Baka nga pagod siya. Ahayaan ko muna na magpahinga ito. Sumunod na rin pumasok sa kwarto sila Sir Jericho at Sir Rico. Nay, patutulugin ko na po ang triplets. Sige, patulugin mo na nga at mag-aalauna na. Tinulungan ako ni nanay dalhin ang 3. Inihiga na namin sila sa kuna at pinadede. Pasalamat na lang kami na mababait ang mga ito. Mabilis lang nakatulog ang triplets kaya naman lumabas muna ako. Rain, uuwi muna ako. Mamaya babalik ako dito. Tumango na lang ako. Pumunta muna ako ng kusina para iligpit ang mga kinainan. Lumingon ako dahil narinig ko ang yapak na papasok sa kusina. Chase! Nakangiti ko itong sinalubong sa pinto. Chase! Nakatitig lang ito sa akin. May problema ba? Narinig kong huminga ito. Let's stop this. Ano? Sabi ko, ayoko na. Napanganga ako na nakatingin sa kanya. Ayaw mo na sa akin? Not like that. I mean, ayoko na makipagrelasyon sa'yo. Look, Rain, we both know that I have a fiancé. Bigla ko natulala at parang nanigas sa katayuan ko. May ayaw po ba kayo sa akin? Noong umalis ka ng nakaraang linggo? Okay naman tayo Mangiyak-ngiyak akong tumingin dito. Pumikit ito at tumingala. Tumingin ito sa akin.
Malapit na akong ikasal at magiging daddy na ako. Seryosong sabi niya na hindi kumukurap sa pagtitig sa akin. Sinungaling po kayo. Rain, I'm so sorry. Tumalikod na ito. Yumuko ako at pinakawalan ko ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Pumunta na lang ako sa kwarto kung saan ang triplets. Doon umiyak ako ng umiyak. Nagkulong ako hanggang maghapon. Hindi ko na nga namalaya na dumating na si ate. Dinala ko sa labas sa mga triplets at naabutan ko na umiiyak si ate. Nagtataka ako. Rain, pwede sumama ka sa akin sa US para may makatulong ako sa pag-aalaga sa triplets? Kahit nalilito ako, tumango na lang ako dito. Nahihiya kasi ako magtanong. May passport ka na ba? Para ayusin na nila Chase. Meron po akong passport. Meron na akong passport. Kinuha na ako ni Ma'am Jong-an dahil may international photoshoot ako. Pinagayak ako ng mga damit namin. Aling Ninay, kayo na po bahala sa bahay. Saad ni ate. Niyakap ko sa nanay. Baka hindi rin ako tatagal sa US. Kailangan kong bumalik sa Pilipinas gawa meron akong bagong proyekto. Lumuwas agad kami ng Manila. Sa hotel muna kami tumuloy. Gustong-gusto kong magtanong kay ate pero pinipigilan ko lang. Mabilis lang ang pag-process ng mga papel at visa namin. Pati na rin ang mga passport ng triplets. Wala talagang imposible dahil mapera mga kaibigan ni ate. Hindi pa rin kami nag-iimika ni Chase. Parang pakiramdam ko'y hindi niya ako kilala. Sa haba ng biyahe nakarating na rin kami sa bahay daw ni Sir Jericho. Pagdating doon, pinagpahinga muna kami at ang mga kasambahay ni Sir Jericho muna ang nag-alaga sa triplets. Bandang alas 5 ko'y bumangon na ako para maligo sana pero pumasok sa kwarto ko sa Chase. Chase, baka babalik na ako ng Pilipinas at ito na siguro ang huling pagkikita natin. Paano ako? Bakit nagbago ka? Seryoso itong tumingin sa akin. Actually, I don't like you, Rain. Hindi ikaw ang tipo kong babae. Hindi ako makapaniwala na tumingin dito. Bakit mo ko pinasa? Bakit mo ko ginalaw kung hindi mo ko gusto? Umiiyak na sabi ko dito. Paulit-ulit at ilang beses na tinanong ko ito. Una pa lang sinabi ko na sa'yo, it's just a sex. Hindi kita mahal. At gusto mo rin, di ba? Napapikit ako. Pinunasan kong aking mga luha. Blangkong mukha na tumingin ako dito. Tumalikod ako dito. Kinuha ko ang towel at pumasok sa CR. Hinubad ko ang lahat ng suot ko at tumapat sa shower. Hinayaan ko dumaloy ang tubig sa katawan ko. Habang ang mga luha ko'y nagsiunahang lumabas sa aking mga mata. Pagkatapos kong maligoy, lumabas ako ng bahay. Napag-alaman ko sa mga katulong na ang asawa pala ni ate ay nasa ospital at nakoma ito. Malungkot ako para kay ate Jana. Wala si Chase, pati na rin sila Sir Rico at Sir Ace. Pagkatapos kumain ng hapunan, nilaro ko muna mga triplets. Pinabalik din ako ni ate sa kwarto para magpahinga na daw ako. Parang naubusan na ako ng luha ko. Galit na lang ang natitira sa aking puso. I hate him. Gusto ko siyang gantihan. Dahil na rin sa pagod, nakatulog agad ako. Pero parang naalimpungatan ako nang may humahalik sa labi ko. Hindi ko na pinansin dahil sa sobrang antok ko na. Kinaumagahan, tanghali na ako nagising. Wala na sila ate. Nasa hospital na mga ito. Ako na nag-alaga sa mga triplets muna. Bandang tanghali, umuwi si Sir Rico at Chase. Nakita ko na nilabas ng katulong ang kanilang maleta. Uuwi siya. Ni hindi man lang tumitingin ito sa akin. Mapait akong ngumiti dito. Rain, uuwi na muna kami. Babalik din kami dito. Nakita ko sa mukha ni Sir Rico ang pagod at nakita ko na malungkot itong nakatingin sa akin. Ingat po kayo. Mahinang sabi ko dito. Hindi pa ito ang uling pagkikita natin, Chase. Pagbabayaran mo ang pagsira sa buhay ko. Sinungaling ka. Manloloko. Hindi na ako iiyak. Huling pagluha ko na ito. Baka sa isang araw babalik din ako ng Pilipinas dahil mag-uumpisa na ako sa bagong proyekto ko. Napapikit ako. Hindi talaga ako nagmumura pero lumapit ako kay Chase at Sir Rico. Chase Martinez. Tommy, hindi ka naman kawalan sa akin. Magpakasal ka. Wala na akong pakialam. Kurang.
Napanganga silang dalawa ni Sir Rico. Tumalikod na ako at pumasok sa loob. Sadya naman na, gurang na siya.